morning muli sa bawat isa sa atin. Kamusta po kayo? Ulit-ulitin kong kamustahin ang bawat isa sa atin. As I myself, kailangan nyo rin kumustahin. Yeah, mabuti naman. Bear with me, but yeah, try my very best. Alam mo nyo na ang kabutihan ng Panginoon ay lagi kong pinapasalamatan every moment of my life. So I believe all of us does. And yeah, bear with me. Last week, we were taught about the part of the series na tinuro sa atin ni Sister Joan. At ito yung topic last week, at God touches the untouchable. At napakaganda nung paalala sa atin that when the heart is inclusive, compassion is easily lived. Napakadaling ipamuhay yung pagiging maunawain natin, mapagkapwa natin kung yung puso natin ay walang tinatangi o hindi namimili ng kung sino man yung kailangan natin. But, you know, it was very, very clear, explained to all of us last week about this loving the unlovable, touching about this leper guy. Today, I have this question for all of us. And I believe nabasa na natin to in our Facebook. Have you ever made a terrible mistake and the guilt you feel pushed you down for a long time? Have you? Terrible, terrible as in terrible. Yeah, how terrible is that? Na alam mo niyo, minsan yung kasalanan natin, siya na yung para bang nagpipigil sa atin. Just to say, even our mga relatives natin, loved ones natin, kaibigan, especially sa mga tao na mas talaga malapit sa atin, natagawan natin ng pagkakamali. This question is really striking to all of us, I believe. Na sa bawat pinagdadaanan, meron tayong pagkakamali na yung kasalanan na yun yung, you know, na napakabigat nitong tanong na ito for someone who has this kind of experience. And this is the title of our conversation this afternoon. The Lord of the Second Chance. Ano po ang pumapasok sa isip natin pagka narinig natin ito, the Lord of Second Chance? Marami kaagad tayo na naiisip na pwede pa ba kaya ako na magkaroon ng pagkakataon sa kabila o sa bigat ng aking kasalanan na gawa? Pwede pa ba ako magpatuloy? Pwede ba? You know these instances in our lives na mahirap isipin na subalit ang pinakasikreto yung grasya ng Panginoon. Yung grasya ng Panginoon na nagdadala sa atin at nagkakaroon tayo ng muling pagkakataon. And we will go to this book. At as we are going through this series of the book, Love Beyond Reason, if we read this part number 4, the Lord of the Second Chance, maraming tinuturo sa, maraming nabanggit si John Ortberg about how we make mistakes, how even kung paano tayo nagkaroon ng pagkakamali, liban sa mga bagay na madali nating magawang pagkakamali. Yung may mga bagay kasi na madali nating gawin. We commit mistake. Mabilis tayong magkagawa ng mga bagay na yun. But mostly ang nakita ko na pagkakamali o mistake na nangyari sa book is yung sa buhay ni Peter. Si Peter, yung buhay ni Peter, titignan natin in this chapter. At ito yung nilagay ko sa ating slides. Peter was hurt because Jesus asked him the third time, "Do you love me?"
Most of us, makarinig tayo ng ganitong klaseng tanong, do you love me? Does that mean na para bang, is God questioning our love for Him, our faithfulness, or kahit sa mahal natin sa buhay? Kung meron tayong this both side, tinignan ko in both side, doon sa nagkamali at doon sa taong in reality sa buhay natin, doon sa nagkamali at dito sa receiving side. If the guy in the receiving side asks you, do you love me? What is the point of him asking you his side na nagkamali ka? Ikaw yung nag-commit ng pagkakamali. Ano ang nasa isip mo nung tinanong ka, do you still love me? Is this question remind us about provoking sa doon sa pagkakamali natin? Nagpapaalala ba ito na tayo ay mahal kita? Mahal kita. But when you think about the mistake that we have made, maybe bakit ba we have this a lot of answers in our mind na mahirap ding sagutin kung tatanungin talaga tayo. And I have this OPM na pag-uusapan natin, which is strikes straight to what we are about to talk about. God's limitless love covers our repeated mistakes and failures. Ang walang katapusang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Natatabunan yung pagkakamali natin, mga failures natin. Kasi it's very, 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 for me, when I studied about this book, it's too personal, but I would like to share to all of us here na meron tayong matutunan kahit papaano. Na pag-ibig, ang walang katapusang pag-ibig ng Diyos sa atin ay talagang nawawala yung pagkakasala natin. Although, when we see as human perspective, makikita natin na dahil sa bigat ng kasalanan mo, wala nang pagkakataong ma-reconcile. Wala nang pagkakataon na maayos kung sa ating pananaw bilang mga tao. Subalit ang Diyos natin kilala ay iba. Kilala natin si Pedro, di ba? Kilala natin itong persona sa Biblia na ating pag-usapan ngayon. And this is from the book of John 21 verse 15. Ito po yung tatalakayan natin from here. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Yes, Lord, he said. You know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Ang senaryo na ito na yung time sa Bible na pangatlong basis na nagpakita. The third time Jesus appeared after His resurrection. Yung nangisda sila Peter kasama sila Didymos. Yeah. And then the other side, diba, kung babalikan natin mga previous verses from this one, nangyari yung nagpunta sila, sabi ni Peter, mangingisda ako. At sabi ni Didymos, si iba pa ng mga disciple na kasama niya, sasama kami. Then, because the nets, tapos wala silang nahuli, some on the other side, sabi niya, kamusta? Mayroon ba kayong huli? You know the story. Malinaw sa atin yan. And this time, nag-offer si Lord on the other side, sa Pampang, term, no? Sa seaside, sa other side. Jesus already preparing food. Ang paliwanag doon is may charcoal fire. And then, this is the nangyari. Pagkatapos nila na mangisda, inuperan sila ng pagkain. And most of us, sometimes, after hard work that we have, after all effort that we make,
tas nakatanggap tayo ng biyaya, nakatanggap tayo ng any good thing from whatever the result of our efforts. Minsan, doon lang natin naiisip na, thank you Lord, thank you Lord. Meron tayong ganyang pag-iisip, After all, yung masarap yung nangyari sa buhay natin, may magandang nangyari sa buhay natin, we remember God. Pag on our own lang, parang hindi natin naiisip na meron palang Diyos. Kasi pagkasagana tayo, hindi na natin naiisip that there is one who has made all things possible because of that someone na ito yung nagtanong kay Pedro. Dahil ba dito sa mga biyaya, yung himala na nangyari, na bakit nangyari? Nung kami lang, nangista kami, walang nangyari. But when Jesus said, cast on the other side, maraming nahuli hanggang sa hindi na nila kayang buhatin. May nabanggit nga doon sa Bible na bakit specific yung 153. 153 yung number na yun doon sa Bible. Sa dami ng isda na malalaki, pero hindi siya napunit yung net. Then Jesus, yes Lord, He said, you know that I love you. Feed my lambs. Why come to this sense na after all, na kilala natin si Pedro, Kung tatanungin ko ulit kayo, para talagang ma-emphasize natin na the character that we are talking about is Peter. Ngayon, this verses na ating pinag-usapan, hindi na binanggit ni God mismo yung pangalang Peter lang. May specific na Simon Peter, a son of John. Direkta na, feed my lambs. Again, sa verse 16, again Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord. You know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. Dumating ba sa ating pag-iisip minsan na natanong tayo kung paano natin kamahal ang ating Diyos? Minsan sa ginagawa nating pagsisikap natin, kung paano natin ginagawa yung mga bagay na dapat nating nagagawa as we walk with God, as we serve the Lord, as yung pamumuhay natin araw-araw. Na minsan, bakit parang sa lahat ng nangyayari, nakikita pa rin yung pag-ibig ng Diyos sa buhay? Mayroong instances sa buhay natin na we do every effort that we can. Talagang ginagawa natin na according dun sa book, there are time na yung halimbawa about sa buhay mag-asawa. Ang pinapakita natin sa labas, yung sabi ng ating devotion kanina, once we have this application of life, pag dito tayo, okay, we are not pretending, hindi tayo nagiging hypocrites when we display, when we pinapakita natin yung ating buhay, but sometimes we filter it para lang masabi. Tapos nangyayari pa na dahil sa ating kagustuhan na ipakita yung pagmamahal na yun, ginagawa natin ng sabi pa nga natin, hindi na itatanggi, hindi na itatago. Alam lahat ng Panginoon yung ating kaloob-looban natin. Tapos take care of us. Mapapansin niyo yung mga highlights ko dyan. Na when we respond to every calling that we have, ang Panginoon ang lagi nag-initiate. I like the story in the book about doon sa yung isang tao na hindi niya broke down. He was really broken. Walang-wala na siya. Lahat ng trabaho na pinaplayan na pinasukan niya. Hanggang sa ginawa niya itong
pagiging mascot or magpapanggap siya bilang isang ano yan? Yung unggoy. Magpanggap daw siya bilang unggoy. And dahil nga, doon sa zoo, yung isang zoo na namatayan, sa katandaan siguro nung unggoy na yun. So kailangan nila ng somebody who represent or mag-stand, magsuot ng mascot to be like ang unggoy. Dahil nga, so we are making sometime our own way just to cope up, just to magpipitin tayo kaya natin, we can do it. I know it, I can take care, Lord. I can manage. Kaya bang tayo minsan The next na nangyari na yon, yung unggoy na yon, mababasa niyo po sa libro. Natawa nga ako nung nagbabasa ako. Pagpasok niya nasa kulungan siya ng unggoy. Nangyari, nabuksan yung gate siguro, nahalo siya ngayon doon sa kulungan ng tigre. Nahalo siya sa kulungan ng tigre. Napasigaw siya, ano na, paano na itong buhay ko na ito? Ba't pala, wala na, tapos na ako. Patay na ako dito. Parang ang pagkasigaw pa niya, yung impis na lalaki, napataas yung kanyang isang paa. Alam mo yung ganong klaseng reaction natin na magulat tayo at hindi natin alam yung sitwasyon. Tapos yung pala, yung tigre na yun, masinot lang din pala. So dalawa na sila ngayong nagpupunari na mga maganda ang buhay. Just to show that I can do it, Lord. I can do it without you. You know this situation? Now we do not rely on God's goodness. We do not rely on how good God is. We just, kaya kong i-manage ang buhay ko. And to the point na hindi talaga natin kaya without God. The third time, Jesus said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. How many times do we have to be asked? Kailangan po ba tayong tanongin ng paulit-ulit? Nasusundan niyo yung aking kwento. Minsan, pagka tayo nagkakaroon ng pagkakataon, o isang panalangin natin na sa dami ng aking pagkakamali, Lord, antayin ko, Panginoon, na i-fix mo muna yung buhay ko, i-fix mo muna yung sitwasyon ko, then Lord, I am willing, Lord. May mga ganyan-ganyan pa tayong pangako sa buhay natin, sa sarili natin. Ang di natin alam. God is all-knowing God. Diba? Alam ng Panginoon ang lahat na nangyayari sa atin. To the point na dahil parang nag-aantay pa tayo minsan ng maayos pa natin yung buhay natin before coming to God, before lumapit or magpasakop sa paghahari ng Panginoon. Really, I want to fix things first, Lord. Saka na. Nasasaktan ba tayo pagka tayo ay natanong minsan na ayusin mo na yung buhay mo, parang hindi na yata, halatang-halata na yung pagkukunwari mo. Ayusin mo naman. In a way, na minsan na-encourage tayo doon sa mga tao na nakikipag-usap sa atin. Hindi nila tayo hinahayaan sa isang sulok lang na tuluyan kang mapatuloy sa iyong ginagawa. Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. The first time, take care of the sheep. The second, feed my lambs. The third one, feed my sheep. Very truly, I tell you, when you were younger, you dressed yourself and went where you wanted. But when you are old, you will stretch your hands
and someone else dressed you and lead you where you do not want to go. Ang magaganda nitong verse na ito kung ating iisipin na this verse, pinapakita na ang alam ng Panginoon yung ginagawa natin. Yung sinabi niya dito about kay Peter, sinabi niya na alam ko ang mangyayari sa iyo pagdating ng araw. Alam ko ang future mo, alam ko kasi minsan tayo, kung sa katayuan natin, parang kaya pa natin gawin, kaya nating pag-aalagaan yung sarili natin na nasusuotan natin, nakakaroon tayo ng mga incomes natin, kakagawa tayo ng magandang relasyon natin sa mga mahal natin sa buhay. Everyone, we can have this good relationship pagkat kaya pa natin. Pagdating ng araw, pagka tayo tumanda na, pagka tayo, when you get old, you'll stretch your hands. Yeah? Minsan, naisip nga namin nung kami na lalo kami mag-asawa, wala kami anak. Pagdating ng araw, matanda na kami, sinong mag-aakay sa amin, sinong susubo sa amin. That kind of situation. But someone will dress you and lead you where you do not want to go. Hanggang sa sunod-sunod lang tayo. Sunod-sunod, wala tayong kakayanan na sarili nating pa. This time will come to all of us. Now, the Lord will provide someone or will guide us always. Kung titingnan natin in the practical way, meron talagang ipoprovide ang Panginoon para sa atin. That to guide us, dito ipapasok natin yung sa ating buhay spiritual na pagka tayo na napariwara, naligaw, o parang I am finished na, sabihin mo na wala na akong magagawa. Sa dami ng nagawa kong pagkakamali, wala na, suko na ako, I give up. But thank you for this community, saan man kayo nabilong, sa lahat nagkasama kayo sa ganitong klaseng gawain. There is always somebody who will guide you. Yayakapin ka, hindi ka sasabihin na dapat lang sa iyo yan dahil consequences yan ng mga pagkakamali mo. You deserve that kung ano yung kalagayan mo sa ngayon. You are outcast na kung titingnan natin. But salamat sa ating mga kapatid. Tinuturi natin mga spiritual parents natin. Sila yung nag-guide sa atin. Sila yung nag-lead sa atin. Saan nila tayo dinadala? The wisdom that comes from the Lord is hindi natin masabi kung paano kumilos sa atin. Na may mga bagay na mahirap na sa sitwasyon natin kung titiisin, kung tutuusin. Mahirap sa sitwasyon natin, but there is always a provision from God. Kahit yung dati mong kaaway o dati mong hindi kabati, gagamitin yun ng Panginoon to pull you up. Imbis na yung guilt mo kasi lagi, dinidiin ka. Pinapahirapan ka ng kasalanan mo. I deserve this because I did it on purpose or even without knowing I did it. Subalit haharapin ko na. But thank the Lord. They will guide us. They will lead you where to go. Kahit hindi mo gustong pumunta doon, pagka yung naturingan mo na isang leader mo sa panunumbalik sa Panginoon, halik na dito. Minsan nagawa natin yun, di ba? Nagagawa natin yun, naakayin natin yung mga tao na hindi na nila alam kung saan sila pupunta. Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God. Then he said to him, "Follow me." Alam natin kung paano si Pedro namatay, kung paano siya na-persecute. And that is nangyari dahil sa kagustuhan ng Panginoon para
matupad, mabigyan na ng kapurihan, to glorify God. Alam niyo kung paano na persecute si Peter? Pinapatiwarik siyang, di ba? Alam niyo yung kwento na yun. Na in our lives, people will judge us. Ang mga tao parang hindi na tayo tinitinan bilang kabahagi ng lipunan pagka tayo ay nagkaroon ng ganong klaseng pagkakamali. But God does not do that to all of us. Ang Panginoon ay laging may nakahanda na puwang. Dahil ang nature ng Panginoon ay ligtas tayong lahat. Iligtas tayong lahat. God wants to redeem us, redeem us. Subalit, ang pagkasabi na follow me, there is always a way na gusto ng Panginoon sa atin. Liligtas ka, i-compensate ng lahat ng kasalanan mo, aayusin ng Panginoon yan in His way. It's just to follow. But, along the way, hindi nagkakaroon ng Panginoon ng mabigat na kondisyon for us to follow. Kasi kung titingnan natin in our standard, dahil natisod ka na dito, ano yung malimit nating narinig doon? Malimit kong narinig doon. Dito na ako nadapa, dito na ako babangon. Dito na ako pinanganak, dito na ako mamamatay. Yung mga ganyang klase na sarado ang pag-iisip. Bisan pagka, when we try to raise them out, our loved ones, or sino man yan na kakilala natin, when we try to raise them out, sarado sila, close sila sa kanilang pag-iisip, what we will do is just to follow what God wants us to do. Just share them, pakita natin. Kasi yun, kung titingnan natin ang tayo mismo sa atin, marami tayong pagkakamali. Marami tayong hindi nagawa. Marami tayong hindi naaayos ng mga bagay. But when God says, follow me, it's just yourself, submit mo lang yung sarili mo. God is willing to embrace us, to redeem us. Sino yung mga tao na alam natin sa Biblia kung sino sila na binigyan ng Panginoon ng pagkakataon? Si Jonah, ilang beses na lumayo sa kagustuhan ng Panginoon. You can count numbers of people, Bible's character na list, binigyan ng Panginoon ng pagkakataon. Second chance. Nasabi sa Romans 8, verses 38-39, for I am persuaded that neither death nor life, nor angel nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ our Lord. Sinama ko ito dahil sa katotohanan na walang mga paghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. Maaaring mahusgahan tayo ng ating mga kapatiran, mga mahal sa buhay. Kung mahusgahan man tayo, subalit ang pag-ibig ng Diyos. Siya yung laging nag-i-initiate. Siya yung laging nag-i-initiate ng pagkakataon. Tatawagin ka, Panginoon. Come to me, come to me, come to me. And this is the statement na nabuo ko this whole chapter. God's chance is freely given. So grab it while you can. Again and again. May pagkakataon na talagang sabi natin na that the chance not once. Kung na-miss mo man yung pagkakataon na yun, try again. In coming to the Lord, hindi
nagkaroon ng pagkakataon ng Panginoon na malalampasan. Talagang babalikan at babalikan ka. Just to let you come into His presence. Just to, para bang welcome ka niya. Aakayin at aakayin ka ng Panginoon. The Lord of the second chance. And this is the question again. Have you ever made a terrible mistake and the guilt you felt pulls you down for a long time? Definitely, I do. I myself. But kayo ang tatanungin, you might have done it many times. But it's depend on how you guilt really, kung paano mo na-manage yung guilt na yun. God's limitless love covers our repeated mistakes and failures. This is the application that I would like to share to all of us. Application. Grab every chance. Grab every chance to witness. May pagkakataon na binigay sa atin to witness. Na ipamahagi mo kung paano ka ginalaw, paano gumalaw ang Diyos sa buhay mo. Paano yung meron ka ng pagkakataon sana na ituwid mo, ayusin mo yung dating pagkakilala or kung paano mo nagawa yung buhay mo noon the time na malayo ka sa Panginoon. Try to be witness. Na pag sabi mo na ako ganito ako dati, yes, I will do it. I will try again to make it better na hindi na ako yung taong nakilala niyo. Huwag niyong sayangin yung pagkakataon. Na may pagkakataon ka na ayusin yung dati mong, tapos yung ipakita mo that you turn the opposite direction. Grab every chance to serve. Gumawa ka ng mga bagay na, although mahirap maglingkod dahil nga minsan mayroon taong hindi kaaya-ayaw paglingkuran, but because of the love of God, sa limitless love ng Panginoon na yung nagagawa mo maglingkod. And grab every chance to glorify God. Hindi na ikaw ang napapupurihan sa lahat ng ginagawa mo. Nakabangon ka man uli, nagawa mo uling ma-reconcile yung mga anumang klaseng relasyon na yun. Give glory to God, not your own strength, that you made it to the point that you are back in game. Kasi ang Panginoon laging, ito pa yung magandang mabasa niyo doon sa book. Sabi doon sa yung meron daw isang parang mayroon siyang about sa financial na tapos nalugi siya na nakadispalko, Bisaya pa. Nakadispalko siya ng malaking pera. At ang sabi niya doon sa pinaka-CEO, pinaka-mayari ng kumpanya na sigurado na wala na ako nito, yari ako nito. I will resign. This is my resignation. But God will not accept our resignation. Kung sa tingin natin, napakalaki ng nagawa natin kasalanan, Lord, finish na ako. Finish na, wala na akong pag-asa. I give up. But the Lord of the second chance will not let you. Hindi niya tatanggapin yung resignation natin. Mag-resign na tayo sa ating trabaho. Mag-resign na ako sa pagiging ako. Ayoko na sa buhay ko na to. But the Lord of the second chance will not. Pagkos, bibigyan pa tayo ng mga trabaho. Bibigyan tayo ng task. Sabi nung ating text, feed my sheep, take care of my lamb, feed my sheep. Bibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na mapapapurihan natin siya, that we give glory to God in a way that we can. Hindi naman tayo bibigyan ng Panginoon ng task or assignment na hindi natin kayang gampanan. God will make every way, possible way,
just for us. Na hindi tayo nahihirapan, hindi tayo nabibigatan. When we talk about serving here, how we glorify God, ginagawa natin yung pinakamaliit nating bagay. Kayang gawin. Nag-aayos lang ng upuan dito sa atin. Mga testimonies natin. That is a very, very chance for us. Again and again, grab that chance. Grab that chance to glorify God in a simple way as you can. Thank you po. I can hear you.